Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay, at maligayang pagbabalik sa ating channel? Isang panibagong kwento na naman po ang ating sasamahan, isang salaysay na susubok sa tibay ng ating puso. Sabi nila, ang tagumpay daw ay parang pag-akyat sa isang napakataas na gusali. Habang papalapit ka sa tuktok, papalayo ka naman sa lupang iyong pinagmulan. Ngunit paano kung sa pinakatuktok ng iyong tagumpay, mapagtanto mong nag-iisa ka na lang at ang pinakamahalagang tao sa buhay mo ay hindi mo na mahanap? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya sa unang kabanata. Ang huling pag-uusap. Closed. Send the contract. Ang boses ni Hiraya Aluna Cruz ay kasing lamig ng salamin sa bintana ng kanyang penthouse. Mula sa ika-50 palapag ng pinakabagong tore sa Distrito Silangan, ang mga ilaw ng syudad ay parang mga alitap-tap na sumasayaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang pag-click ng kanyang mamahaling ballpen ang tumapos sa usapang nagkakahalaga ng ₱250 million. Tagumpay. Iyon ang hangin na kanyang hinihinga, ang kape na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ngunit sa gitna ng kontroladong katahimikan ng kanyang mundo, isang pamilyar na tunog ang pumunit dito. Ang kanyang personal na telepono. Sa screen, isang salita lang ang nakasulat, isang salitang matagal na niyang iniiwasan. Nanay, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Sinagot niya ito. Ang boses ay pilit pinanatiling propesyonal. Yes, Nay. Hira? Anak? Narinig ko sa balita, ang galing-galing mo raw. Ang boses sa kabilang linya ay mainit, puno ng pananabik. Isang boses na galing sa ibang mundo, sa isang baryo na amoy lupa at sariwang hangin. Isang boses na hindi nabagay sa kanyang penthouse na amoy leather at mamahaling pabango. It was a standard acquisition, Nay. Nothing special. Sagot ni Hiraya, ang mga mata ay abala sa pag-scan ng mga email sa kanyang laptop. Nagluto ako ng paborito mo, adobo. Matagal ka nang hindi umuuwi dito sa Baryo Amihan. Baka naman pwede kang dumaan kahit saglit lang. May pag-aalinlangan sa boses ni Gunita. Tumingin si Hiraya sa kanyang digital calendar. Puno ito ng mga kulay. Pula para sa mga board meeting. Asul para sa mga international calls. Itim para sa mga corporate dinner. Walang kulay para sa pag-uwi. Walang espasyo para kay Gunita. I'm swamped, Nay. Maybe next time, sabi niya. Ang mga salita ay automatiko. Walang emosyon. Palagi na lang next time, anak. Halos pabulong na sagot ng ina. Namimiss na kita. Isang kurot ng kung anong damdamin ang biglang sumalakay sa puso ni Hiraya. Inis? Pagkakasala? Hindi niya tiyak at ayaw niyang alamin. Ang emosyon ay isang kahinaan sa mundong kanyang ginagalawan. I have to go. May meeting pa ako. Hindi na niya hinintay ang sagot. Pinatay niya ang tawag. Ngunit habang tinititigan niya ang refleksyon ng kanyang perpektong mukha sa bintana, ibang imahe ang kanyang nakita. Ang ulan. Ang malakas na buhos ng ulan, hindi sa salamin ng kanyang penthouse, kundi sa yero ng kanilang maliit na bahay sa Baryo Amihan. Maraming taon na ang nakalipas. Iyon ang huling beses. Ang amoy ng basang lupa ay tila nanuot sa kanyang alaala. Nakatayo siya sa may pintuan, basang-basa ang kanyang business suit na noon ay luma pa. Kaharap niya si Gunita. Ang mga mata nito ay puno ng luha at pagtataka. Bakit, Hira? Bakit mo ginawa yon? Tanong ng ina. Hawak ang isang passbook na wala ng laman. Iyon na lang ang natitira sa atin. Ang ipon ko para sa pagtanda ko. Investment yon, Nay, para sa kinabukasan natin. Sigaw ni Hiraya, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at takot. Ginamit niya ang pera para isalba ang isang deal na maglalagay sa kanya sa mapa ng Distrito Silangan. Ang pamilya ang kinabukasan, hindi ang pera. Umiiyak na sagot ni Gunita. Nakalimutan mo na ba kung saan ka nanggaling? Nakalimutan mo na ba ako?
At doon, sa gitna ng pagod at pressure, lumabas ang mga salitang habambuhay niyang pagsisisihan. Ang pagmamahal ay hindi pambayad sa utang ng tagumpay, Nay. Isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi, ngunit mas masakit ang nakita niyang sakit sa mga mata ng kanyang ina. Pagkatapos noon, tumalikod si Hiraya. Isinara ang pinto at hindi na lumingon pa. Ang tunog ng pagbagsak ng ulan sa kanyang alaala ay napalitan ng tunog ng kanyang paghinga sa kasalukuyan. Pinilig niya ang kanyang ulo, pilit iwinawaksi ang multo ng nakaraan. Oras na para maghanda, para sa susunod na pulong, oras na para muling isuot ang kanyang baluti. Habang inaayos niya ang kanyang damit sa harap ng salamin, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero mula sa probinsya. Sa inis, sinagot niya ito. "Who is this?" Si Aling Maring ito, Hira. Kapitbahay niyo sa Baryo Amihan, sabi ng isang boses na nanginginig at nag-aalala. "What do you want?" Walang pasensyang tanong ni Hiraya. "Hira, ang nanay mo." "Si Gunita." Humihikbing sabi ng babae. "Ilang araw na siyang hindi umuuwi." Ang mga salita ay parang suntok na humampas sa sikmura ni Hiraya. Ang kanyang perpektong postura ay biglang gumuho. Ang kanyang mga daliri ay nanghina. Ang mamahaling telepono ay dumulas sa kanyang kamay. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng kanyang penthouse nang bumagsak ito sa marmol na sahig. Hindi pinulot ni Hiraya ang telepono. Hinayaan niya itong nakahandusay sa sahig. Ang screen ay basag na parang sapot ng gagamba. Isang perpektong imahe ng biglaang pagkasira ng kanyang kontroladong mundo. Sa loob ng isang oras, ang kanyang penthouse ay naging isang war room. Hindi ito ang reaksyon ng isang nag-aalalang anak. Ito ang reaksyon ng isang CEO na humaharap sa isang krisis. "Hire the best private investigator in the country. I don't care about the cost." Utos niya sa kanyang assistant sa telepono. Ang boses ay matigas at walang anumang panginginig. "I want all hospitals and clinics within a 50-kilometer radius of Barrio Amihan checked. Now." "Yes, ma'am," sagot ng kanyang assistant na si Bianca. "And get the local police to scan all available CCTV footage. Pull some strings. Donate to their precinct. Whatever it takes." Ngunit matapos ibaba ang tawag, ang ingay ng kanyang mga utos ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang kanyang penthouse, na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan, ngayon ay parang isang malawak at malamig na kuweba. Bawat sulok ay bumubulong ng isang pangalan, Gunita. Sa opisina kinabukasan, sinubukan niyang ibalik ang lahat sa normal. Puno ng mga numero ang kanyang computer screen at sunod-sunod ang mga tawag. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging lumilipad patungo sa bintana. Tila ba sa pagtingin sa malayo ay mahahanap niya ang kanyang ina. Napansin ito ni Kaylin Hidalgo, ang kanyang karibal sa board. Dumaan ito sa kanyang opisina na may dalang isang nangiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Everything okay, Hiraya?" tanong nito. Ang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. "You seem preoccupied. May problema ba sa bahay?" "Everything is under control, Kaylin," sagot ni Hiraya, ang mga matay nanlilisik. "Focus on your own department." Ngunit alam niyang nakita ni Kaylin ang bitak sa kanyang baluti. Isang pating na nakaamoy ng dugo. Nang gabing iyon, hindi siya dinalaw ng antok. Naglakad-lakad siya sa dilim ng kanyang tahanan at ang bawat mamahaling gamit ay tila nangungutya sa kanya. Ano ang halaga ng lahat ng ito? Binuksan niya ang isang drawer na matagal na niyang hindi pinapansin. Sa ilalim ng mga papeles at lumang kontrata, nandoon ito. Isang maliit at lumanang panyo. May burda ito sa sulok. Isang maliit na araw na ginawa ng kamay. Regalo ng kanyang ina noong unang araw niya sa kolehiyo. Hinawakan niya ito at isang ala-ala ang bumalik na parang alon.
Nakatayo siya sa labas ng gate ng eskwelahan, pagod at amoy araw. Dumating si Gunita, may dalang malamig na tubig sa isang lumang bote. Kinuha nito ang panyo mula sa bulsa at marahang pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Ang mga kamay ng kanyang ina, magaspang dahil sa paglalabada. Ngunit iyon ang pinakamalambot na bagay na naramdaman niya sa buong mundo. Pagbutihin mo ang pag-aaral, anak, sabi nito. Ang mga matay nangungusap ng pag-asang hindi masusukat ng kahit anong salapi. Naramdaman ni Hiraya ang pag-init ng kanyang mga mata. Napaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang panyo. Ang nuhang bangja ng Distrito Silangan, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay naramdamang nag-iisa at natatakot. Ang mga pader na itinayo niya ay unti-unti nang gumuho. Kinabukasan, bago ang isang mahalagang pagpupulong, tumawag ang private investigator. Ang balita nito ay mas malamig pa sa hangin mula sa aircon ng kanyang opisina. "I'm sorry, Miss Cruz. We have nothing." Walang lead, walang nakakita. It's like she vanished into thin air. Sa pulong na yon, nawala sa sarili si Hiraya. Habang nagsasalita si Kaylen tungkol sa market confidence at leadership stability, ang isip niya ay nasa mga kalsada ng Baryo Amihan. Gutom na kaya ang nanay niya? Nilalamig kaya siya? Ligtas ba siya? "Hiraya?" Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ang buong board ay nakatingin sa kanya, naghihintay ng sagot sa isang tanong na hindi man lang niya narinig. "My apologies," sabi niya, pilit nang ngumingiti. "Could you please repeat the question?" Ang mapanuyang ngiti ni Kaylen ay sapat ng sagot. Talo siya sa araw na ito. Pagkatapos ng pulong, pumasok ang kanyang assistant na si Bianca. May dalang tablet at isang nag-aalalang ekspresyon. "Ma'am Hiraya, I know this is a bad time but..." Nag-aalangan nitong sabi. "Yung kliyente po from Singapore, na-confirm na po ang meeting bukas. Ang problema po, very short lang ang layover niya. He can only meet at the hotel near NIA." Napapikit si Hiraya. Isang mandatoryong meeting. Isang deal na siya mismo ang nagsimula. Hindi niya ito pwedeng iatras. Ang lugar kung saan nagsisimula at nagtatapos ang mga paglalakbay. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Hiraya na wala siyang mapagpipilian. Naipit siya sa pagitan ng imperyong unti-unting gumuho at ng inang hindi niya mahaglap. Amoy stress ang hangin sa Neyaya Terminal 3. Para kay Hiraya, ang ingay ng mga anunsyo at ang walang katapusang daloy ng mga tao ay isang uri ng torture. Tumingin siya sa kanyang Rolex. 5 minuto pa bago mag-umpisa ang kanyang meeting sa hotel. 5 minutong pagtitiis. Habang naglalakad siya patungo sa exit, isang komosyon ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang security guard na may malakas at mayabang na boses ang nakatayo sa harap ng isang babae na nakaupo sa sahig. "Ma'am, ilang beses ko nang sinabi, bawal po tumambay dito kung wala kayong ticket. Nakakaabala po kayo sa daanan," sabi ng guard. Ang babae ay payat. Ang kanyang mga damit ay halatang luma na at mahigpit niyang yakap ang isang batang lalaki na mahimbing na natutulog sa kanyang kandungan. Siya'y si Dalisay. "Pasensya na po, kuya. Hinihintay lang po naming lumiwanag. Medyo maginaw pa po sa labas para sa anak ko." Pakiusap ng babae Ang boses ay mahina at puno ng pagod. Inirapan lang ni Hiraya ang eksena. Araw-araw, may ganito sa Maynila. Hindi niya problema. Ngunit nang akmang lalagpasan na niya sila, biglang nagising ang bata dahil sa ingay. Nagmulat ito ng mga mata. At sa isang saglit, ang mga mata ng bata at ni Hiraya ay nagtama. Takot. Iyon ang nakita ni Hiraya sa mga mata ng batang sisinag. Isang dalisay na takot na bumutas sa lahat ng pader na itinayo niya sa kanyang puso. Bigla, bumalik siya sa nakaraan. Isang maliit na batang Hiraya, nagtatago sa likod ng palda ng kanyang ina
habang may isang matabang lalaki na naniningil ng utang sa kanilang pintuan. Ang parehong takot, ang parehong pakiramdam ng pagiging maliit at walang kapangyarihan. Hindi niya namalayan, ang kanyang mga paa ay huminto. Ang CEO ng Cruise Corp na hindi kailanman nakikialam sa problema ng iba ay humakbang papalapit. "Is there a problem here?" tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses, kalmado pero may bigat, ay nagpatigil sa guard. Napatingin ang guard sa kanyang suot, isang business suit na mas mahal pa sa kalahating taon niyang sweldo. Bigla itong naging magalang. "Ah, ma'am, itong si Ali po kasi. Ginagawang tulugan ng terminal." Tumingin si Hiraya kay Dalisay na ngayon ay gulat na nakatingin sa kanya. "May pupuntahan ba kayo?" Sa sasakayan po ng bus, ma'am." Nauutal na sagot ni Dalisay. Kinuha ni Hiraya ang kanyang wallet, dumukot ng ilang asul na papel at ibinigay sa guard. "Get them a taxi and buy yourself a coffee." Pagkatapos ay bumaling siya kay Dalisay. "Sumunod kayo sa akin." Dinala niya ang mag-ina sa pinakamalapit na Jollibee sa labas ng airport. Sa ilalim ng artipisyal na liwanag ng fast food chain, nakita niya ang pagod sa mukha ni Dalisay at ang gutom sa mga mata ni Sinag. Umorder si Hiraya ng pagkain, mas marami pa sa kayang ubusin ng dalawa. Ang tuwa sa mukha ni Sinag nang makita nito ang Chicken Joy ay isang emosyong matagal nang hindi nasasaksihan ni Hiraya. Maraming salamat po, ma'am. Pagpalain po kayo ng Diyos," sabi ni Dalisay. Nangingilid ang luha habang pinapanood ang anak na kumain. "Hindi ko po alam kung paano kayo mababayaran." "It's nothing." Mabilis na sagot ni Hiraya, medyo naiilang sa direktang pasasalamat. "Kumain na kayo." Habang kumakain sila, isang bagay ang nagtulak kay Hiraya na magtanong, "Bakit kayo napadpad dito?" Nag-atubili si Dalisay, pagkatapos ay nagsalita na parang naglalabas ng mabigat na dalahin. "Nagbabantay po kasi ako, ma'am. May inaalagaan po akong isang matanda. Isang gabi, nakita ko po siya sa labas ng simbahan. Tulala, hindi alam kung nasaan siya. Nawawala raw po ang alaala niya." Isang kurot ng interes ang naramdaman ni Hiraya. "Kaya kinupkop ko po muna." Pagpapatuloy ni Dalisay. "Dinadala ko po siya sa Maynila ngayon. Baka sakaling may makakilala sa kanya. Mabait po siya, pero malungkot. Palagi siyang kumakanta ng mga lumang kundiman. Tapos bigla na lang tatanungin, 'Nakauwi na ba ang anak ko?'" Isang malakas na kabog ang biglang naramdaman ni Hiraya sa kanyang dibdib. Pilit niyang iwinaksi ito. "Maraming ganyang kaso." "Opo," sang-ayon ni Dalisay. "Tinatawag ko po siyang Lola G kasi yun lang po ang letra na isinusulat niya. Wala po siyang ibang pagkakakilanlan, maliban po sa isang bagay." "Ano yon?" tanong ni Hiraya. Hindi namamalayang napahigpit ang hawak niya sa kanyang tasa ng kape. Ngumiti si Dalisay, isang matamis na ngiti. Mayroon po siyang maliit na nunal sa likod ng tenga niya. Kaparehong-kapareho po ng nunal ng nanay ko. Sa isang iglap, ang ingay ng Jollibee ay nawala. Ang mga tunog ng paliparan ay huminto. Ang mundo ni Hiraya Aluna Cruz ay tumigil sa pag-ikot. Ang nunal. Ang maliit na nunal sa likod ng tenga na lagi niyang hinihipo nung bata pa siya habang nakakandong sa kanyang ina. Iisang tao lang ang may ganoong nunal sa buong mundo niya, ang kanyang ina. Si Gunita. Hindi na nagpunta si Hiraya sa hotel. Hindi na niya pinansin ang mga tawag mula sa kanyang assistant, ang mga email mula sa kanyang mga investors, ang mga text messages mula kay Kaylen. "Saan po ba kayo nakatira?" tanong niya kay Dalisay. Habang naglalakad sila palabas ng Jollibee, hawak-hawak ang bag ng pagkain na binili niya para sa mag-ina. Sa malapit lang po," sagot ni Dalisay, nag-aalinlangan. "Sa Puok Ligaya po. Medyo madilim po yon, ma'am." "Puok Ligaya," ulit ni Hiraya. "It's fine. I'll go with you." Sa isang lumang jeep na puno ng mga tao, bumaba sila sa isang makitid at madilim na eskinita.
Ang Puok Ligaya ay hindi isang lugar na karaniwang pupuntahan ng isang CEO. Mga lumang bahay, mga batang naglalaro sa kalye, mga basurahan sa bawat sulok. Ngunit sa puso ni Hiraya, ito na ang tanging lugar sa mundo na gusto niyang puntahan. Dito po, sabi ni Dalisay, tinuro ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy at yero. Pumasok sila. Ang bahay ay maliit, masikip, at kulang sa lahat ng bagay. Ngunit sa loob, may isang bagay na hindi matutumbasan ng pera. Nakita ni Hiraya ang kanyang ina. Nakaupo ito sa isang lumang bangko sa labas ng bahay, nakatingin sa kawalan. Manipis ang kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay hindi na gaanong maayos. Nakasuot ito ng lumang damit. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nagliliwanag. Lumapit si Hiraya. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Nay, tumingin si Gunita sa kanya. Ang mga mata ay walang emosyon. Hindi niya siya kilala. Sino ka, Hija? Tanong nito. Ang boses ay malumanay. Para kay Hiraya, parang 1,000 karayom ang tumusok sa kanyang puso. Nay, ako po si Hira, anak mo. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ng kanyang ina, ngunit umatras si Gunita, natatakot. Huwag kang lumapit, sabi nito. Ang kanyang tinig ay nanginginig. May hinihintay ako. Naramdaman ni Hiraya ang luhang tumulo sa kanyang pisngi. Ang Nuhuang Bangja ang distrito Silangan sa wakas ay bumagsak. Nay ako to, ulit niya, ang kanyang boses ay garalgal. Ako yung Hira mo. Ngunit hindi siya narinig ni Gunita. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kalayuan. Althea, bulong nito. Ang pangalang iyon. Ang pangalang hindi naman niya gaanong pinapansin noong bata siya. Pero ngayon ay parang isang matalim na kutsilyo na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Si Althea? Tanong ni Hiraya. Sa wakas ay nabigo na sa kanyang sarili. Opo, sagot ni Dalisay. Naluluha na rin. Matagal na pong nawawala ang nanay ko. Noon pa man, palagi na niyang hinahanap si Lola G. Sabi niya, may utang daw siya ng loob kay Lola. Napahawak si Hiraya sa kanyang ulo. Ito ba ang katotohanan? Na ang kanyang ina ay nakalimutan siya? Na ang kanyang ina ay mas nagmamalasakit sa isang taong hindi naman niya kilala? Sa loob ng bahay tumahimik si Gunita, ang mga matay nakatingin sa kanya. Pagkatapos, tumayo ito at pumasok sa loob ng bahay. Nag-iiwan ng isang walang saysay na katahimikan sa kanyang likuran. Maari ko po ba kayong tulungan, ma'am? Tanong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay puno ng awa. Umiling si Hiraya, ang mga matay na natiling nakatingin sa pintuan. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Hindi niya alam kung paano ayusin ang lahat ng ito. Iwanan mo muna ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. Lumapit si Dalisay kay Sinag, hinawakan ang kamay nito, at tahimik na umalis. Iniwan niya si Hiraya, nag-iisa sa gitna ng kanyang pagkawasak. Sa gitna ng Pukligaya, ang mga ilaw ng distrito Silangan ay malayo. Ngunit sa gitna ng kanyang puso, naramdaman ni Hiraya ang isang uri ng katahimikan na hindi niya kailanman naramdaman sa kanyang penthouse. Ang kanyang tagumpay, ang kanyang pera, ang kanyang posisyon, lahat ng ito ay walang saysay. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang ina. At ngayon, kahit iyon ay tila wala na sa kanyang mga kamay. Ilang minuto ang lumipas bago muling nakagalaw si Hiraya. Ang imahe ng kanyang inang tumatalikod sa kanya ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Kailangan niyang ayusin ito. At may isang paraan lang siyang alam kung paano mag-ayos ng problema. Hinanap niya si Dalisay na abala sa pagpapakain kay Sinag sa kanilang maliit na silid. Ang ilaw mula sa isang debateryang lampara ay nagbigay anino sa kanilang mga pagod na mukha. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Hiraya. Ang CEO sa loob niya ang muling kumontrol. Kinuha niya ang kanyang checkbook at isang Montblanc pen mula sa kanyang Hermes bag. Ang mga bagay na yon
ay mukhang maling-mali sa loob ng kwartong yon. Magkano? Tanong niya. Ang boses ay direkta at walang emosyon. Napatigil si Dalisay. Po? How much for taking care of her? Paglilinaw ni Hiraya. For your troubles, for everything. Name your price. I'll write the check now. Tinitigan ni Dalisay ang checkbook. Pagkatapos ay ang mga mata ni Hiraya. Walang galit sa mukha ni Dalisay, kundi isang uri ng malalim na lungkot. Dahan-dahan itong umiling. Hindi po utang na loob ang pagtulong, Miss Cruz. Mahinang sabi nito. Bayad na po ito. Napakunot ang noo ni Hiraya. Bayad? What are you talking about? I've never met you before today. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Dalisay. Isang ngiti na puno ng alaala. Hindi niyo po ako kilala, pero kilalang kilala po ng nanay niyo ang nanay ko. Ang nanay ko po, ang pangalan niya ay Althea. Ang pangalang binulong ni Gunita kanina. Biglang nagkaroon ng koneksyon ng lahat at isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Hiraya. Noong mga bata pa kami, pagpapatuloy ni Dalisay, iniwan kami ng tatay ko. Halos wala po kaming makain, pero ang nanay Gunita niyo, kahit kakarampot lang din ang sa kanila, araw-araw po siyang naghahatid ng kanin at ulam sa amin. Pinatira niya kami sa isang maliit na kwarto sa likod ng bahay niyo nang walang bayad. Habang nagsasalita si Dalisay, isang nakatagong pinto sa isipan ni Hiraya ang biglang bumukas. Isang alaala. Isang batang Hiraya na kasimangot. Nay, bakit mo na naman sila binibigyan ng bigas? Mauubusan na tayo, reklamo niya. Hinaplos ni Gunita ang kanyang buhok. Ang grasya, anak, sabi nito. Kapag ibinahagi, lalong dumarami. Noon, ang tingin niya sa kabaitan ng kanyang ina ay isang kahinaan. Isang pagiging masyadong mabait na nagiging dahilan kung bakit sila laging kinakapos. Ngayon, sa harap ni Dalisay, naramdaman niya ang matinding hiya. Ang kabutihan po ng nanay niyo ang nagpaaral sa akin hanggang high school, sabi ni Dalisay. Nangingilid na ang luha. Kaya po nang makita ko si Nanay Gunita sa simbahan, tulala at nawawala. Alam ko po agad. Hindi po ito aksidente. Isa po itong pagkakataon para ibalik ang kabutihang ipinakita niya sa amin noon. Nabitawan ni Hiraya ang kanyang ballpen. Bumagsak ito sa sahig na semento nang walang tunog. Ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang paniniwala na ang tagumpay ay nakukuha sa sariling lakas at talino, ay biglang gumuho. Ang pundasyon pala ng kanyang buhay ay hindi itinayo sa sarili niyang galing, kundi sa mga butil ng bigas at mga mangkok ng ulam na ibinahagi ng kanyang ina sa iba. Ang kabaitan na matagal na niyang tinalikuran, ang engkwentro sa airport. Hindi ito pagkakataon. Ito ay tadhana. Isang bilog ng kabutihan na bumabalik. Tinitigan niya ang checkbook sa kanyang kamay. Ito ay naging simbolo ng kanyang kamangmangan. Sa gitna ng kanyang pagkatuliro, narinig niya ang isang pamilyar na tunog. Isang buzz mula sa kanyang telepono na nakapatong sa mesa. Isang email notification. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ito. From Bianca Reyes, subject, urgent, regarding Cruz Corp, media exposure. Binuksan niya ang email. May mga link ito sa iba't ibang business news websites. Ang mga headline ay parang mga sampal sa kanyang mukha. Cruz Corp CEO Mia. Amidst family emergency? Investors question leadership stability as Hiraya Cruz disappears from public eye. Rival Kaylen Hidalgo seen meeting with board members. A takeover in the making? Naramdaman ni Hiraya na parang nauubusan siya ng hangin. Habang hinahanap niya ang kanyang nawawalang ina, ang imperyong kanyang binuo ay unti-unti nang sinusunog ng kanyang mga kaaway. Ang pagpasok ni Gunita sa penthouse ni Hiraya ay parang pagpasok ng isang ibon mula sa bukirin sa isang hawlang gawa sa ginto at salamin. Bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay maingat.
Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at kaunting takot. Hinaplos niya ang isang abstract painting sa pader na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang, ang ganda naman dito, bulong niya, hindi kay Hiraya, kundi sa kanyang sarili. Para siyang isang turista sa sariling buhay ng kanyang anak. Dinala ni Hiraya ang kanyang ina sa isang guest room na mas malaki pa sa dati nilang bahay sa Baryo Amihan. Ang kama ay malambot. Ang mga kumot ay gawa sa Egyptian cotton. Ngunit si Gunita ay mas piniling umupo sa isang maliit na upuan sa tabi ng bintana, nakatingin sa mga ilaw ng syudad na parang mga bituing hindi niya maabot. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Hiraya ang lahat. Isang umaga, sinubukan niyang lutuin ang paboritong adobo ni Gunita, ang kanyang kusinang state-of-the-art na dati para lang sa pag-init ng takeout food ay napuno ng amoy ng toyo at suka. Ngunit nang inihain niya ito, tumikim lang si Gunita ng isang subo. Masarap, sabi nito sa magalang na tono ng isang estranghero. Walang bakas ng nangiti, walang kislap ng alaala sa kanyang mga mata. Kinain niya ito na parang ordinaryong pagkain, hindi ang putaheng dati nag-uugnay sa kanilang dalawa. Sinubukan din ni Hiraya na kantahin ang mga lumang kundiman na madalas awitin ni Gunita. Umupo siya sa tabi nito, ang kanyang boses na sanay sa mga corporate presentation ay naging garalgal at wala sa tono. O ilaw, sa gabing madilim. Napatingin sa kanya si Gunita. Ikiniling ang ulo. Maganda ang boses mo, Hija. Sino ang nagturo sa'yo niyan? Gumuho ang puso ni Hiraya. Ikaw, Nay. Ikaw ang nagturo sa akin. Ngumiti lang si Gunita at muling tumingin sa labas ng bintana. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang isa pang mundo ni Hiraya ay walang tigil sa pag-ugong. Ang kanyang telepono ay walang humpay sa pagtunog. Mga tawag mula kay Bianca, mga email mula sa legal department, mga text messages mula sa mga miyembro ng board. Isang hapon, habang sinusubukang subuan si Gunita ng prutas, napilitan siyang sagutin ng isang video call mula sa buong board of directors. Inilagay niya ang laptop sa isang lamesa sa kabilang dulo ng sala, tinitiyak na hindi makikita si Gunita sa camera. Hiraya, the stocks are plummeting. The investors are pulling out. What is your concrete plan? Tanong ng isa sa mga board member, ang mukha ay gusot sa pag-aalala. We need you here, Hiraya. Physically, dagdag ni Kaylin, ang kanyang boses ay puno ng mapanuyang diin. Your personal matters are dragging the entire company down. Habang pilit niyang ipinapaliwanag ang isang recovery strategy, narinig niya ang isang tunog sa kanyang likuran. Isang baso ang nabasag. Mabilis niyang tinakpan ang kamera ng kanyang kamay. I have to go. We'll continue this later. Pinatay niya ang tawag at tumakbo palapit kay Gunita. Nakatayo ang kanyang ina sa gitna ng mga bubog, nanginginig. Natabig nito ang baso ng tubig. Pasensya na. Pasensya na. Umiiyak nitong sabi. Napakaburara ko. Lumuhod si Hiraya, hindi para pulutin ang mga bubog, kundi para tingnan kung nasugatan ang kanyang ina. Okay lang, Nay. Walang problema. Ako nang bahala. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin si Gunita, umupo si Hiraya sa sahig sa labas ng kwarto nito. Yakap-yakap niya ang kanyang mga tuhod. Ang CEO na kayang pamunuan ng libo-libong empleyado ay hindi alam kung paano aalagaan ang sarili niyang ina. Ang bigat ng dalawang mundo, ang malamig na luhika ng korporasyon, at ang masalimuot na emosyon ng pamilya ay dumadagan sa kanyang mga balikat. Pagod na pagod, isinandal niya ang kanyang ulo sa pinto at pumikit. At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig niya ang isang bulong mula sa loob ng kwarto. Isang boses na malinaw at hindi nag-aalinlangan. Ang boses ni Gunita. Nasaan ang pera ko, anak? Napamulat si Hiraya. Ang puso niya'y biglang kumabog na parang tambol. Ang tanong na yon,
Ang huling tanong na naging mitya ng kanilang huling pag-aaway ay bumalik upang multuhin siya. Sa isang sandali, bumalik ang alaala ng kanyang ina. At ang una nitong naalala ay ang kasalanang matagal na niyang sinusubukang ibaon sa limot. Ang tanong ni Gunita ay parang isang matunog na sampal mula sa nakaraan. Nasaan ang pera ko, anak? Napuno ng yelo ang mga ugat ni Hiraya. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto. Nakaupo si Gunita sa gilid ng kama, ang mga mata ay muling naliligaw, na parang ang sandali ng kalinawan ay isa lang panaginip. Ngunit ang mga salita ay nanatili, nakalutang sa hangin, mabigat at totoo. Lumuhod si Hiraya sa harap ng kanyang ina. Hinawakan niya ang magaspang na mga kamay nito. Ang mga kamay na nagtrabaho para mapag-aral siya. Ang mga kamay na ninakawan niya ng pangarap. Nay, nagsimula siya, ang boses ay basag. Patawarin mo ako. Tumingin lang si Gunita sa kanya ng may pagtataka. Yung pera, Nay. Ginamit ko po. Pag-amin ni Hiraya, ang bawat salita ay parang lason na iniluluwa niya. Ginamit ko para sa kumpanya. Naging sakim ako. Naging makasarili. Sabi ko, babayaran kita. Sabi ko, bibigyan kita ng magandang buhay. Pero nakalimutan ko, Nay. Sa sobrang abala ko sa pag-akyat, nakalimutan kong lumingon sa'yo sa ibaba. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha sa kamay ni Gunita. Isang confession na hindi niya alam kung naririnig o naiintindihan ng kanyang ina. Ngunit kailangan niyang sabihin para sa sarili niya. Hinaplos ni Gunita ang kanyang buhok, 1 kilos na automatiko. 1 kilos ng ina na hindi na kailangan ng alaala para gawin. Bakit ka umiiyak, anak? Tanong nito. Ang boses ay malumanay. May masakit ba sa'yo? Ang simpleng tanong na yon, puno ng dalisay na pag-aalala. Ang lalong dumurog sa puso ni Hiraya. Sa gitna ng kanyang pagtangis, isang marahas na tunog ang pumunit sa sandali. Ang kanyang business phone. Isang video call. Ang pangalan sa screen, Board of Directors. Alam niyang hindi niya ito pwedeng baliwalain. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at lumayo ng kaunti. Sinagot ang tawag. Ang mukha ng chairman, seryoso at malamig, ang bumungad sa kanya. Ang maliliit na imahe ng ibang miyembro ng board ay nasa gilid, kasama na ang nagpipigil ng nangiting si Kailen. Hiraya, sabi ng chairman, walang anumang pagbati. We have made a decision. You have 48 hours. 48 hours to fly back here, face the investors, fix this mess and regain control. If you fail to do so, the board will vote to have you removed as CEO. This is non-negotiable. 48 oras, 2 araw. Iyon ang presyo ng kanyang buong buhay, ang lahat ng kanyang pinaghirapan. I understand, sagot ni Hiraya. Ang boses ay mahina, ngunit formal. We hope you do, sabi ni Kailen, hindi na napigilan ang sarili. The company's survival is more important than any family drama. Pinatay ni Hiraya ang tawag. Nakatayo siya sa gitna ng kwarto sa pagitan ng 2 ultimatum. Ang ultimatum ng kanyang propesyon at ang hindi nasasabing ultimatum ng kanyang konsensya. Pumunta siya sa banyo. Tumingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi ang makapangyarihang Nu Huangbang Jia. Ang nakita niya ay isang babaeng pagod, may namumugtong mga mata at basag na puso. Nakita niya ang kanyang ina sa sarili niyang mukha. At sa unang pagkakataon, tinanong niya ang sarili, para saan ang lahat ng ito? Ano ang halaga ng isang imperyo kung wala kang pamilyang uuwian dito? Gumawa siya ng desisyon. Hindi niya tinawagan ang kanyang private jet. Hindi niya tinawagan ang kanyang mga abogado. Sa halip, kinuha niya ang kanyang personal na telepono at tinawagan ang isang numero na ngayon ay nasa ulo na niya. Hello? Dalisay? Sabi ni Hiraya, ang kanyang boses ngayon ay kalmado, na may bagong natagpuang determinasyon. Pwede ba kayong pumunta dito ni Sinag? Please,
Kailangan ko kayo. Matapos ang tawag, huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang kanyang business phone at mabilis na tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Bianca, sabi niya, ang boses ay matatag at malinaw, walang bahid ng pag-aalinlangan. Ma'am Hiraya, ano pong kailangan ninyo? Mag-schedule ka ng emergency board meeting. Bukas na bukas din, online. Pero ma'am, ang sabi po nila, gawin mo na lang ang sinabi ko. Putol ni Hiraya. Oras na para harapin sila. Dumating si Dalisay at Sinag na parang sinag ng araw sa gitna ng malamig na penthouse. Agad na tumakbo si Sinag papunta kay Gunita na napangiti sa unang pagkakataon mula nang tumapak sa bahay na yon. Isang dalisay at totoong ngiti. Napanood ni Hiraya ang eksena at isang kapayapaan ang bumalot sa kanyang puso. Ito ang tunay na yaman. Lumapit si Hiraya kay Dalisay na may pag-aalala sa mga mata. Ayos ka lang ba, Hira? Tanong ni Dalisay, ginagamit ang kanyang palayaw sa unang pagkakataon. Tumango si Hiraya at inabot dito ang isang sobre. Dalisay, gusto kong magpasalamat. Naku, Hira, sinabi ko na sa'yo. Hindi ito bayad utang. Putol ni Hiraya, ang boses ay malumanay. Ito ay pagpapatuloy sa kabutihang sinimulan ng mga nanay natin. Nakalagay sa loob ng sobre ang mga dokumento para sa isang trust fund na palihim niyang itinatag. Sapat para mapag-aral si Sinag hanggang kolehiyo. At isang job offer, hindi bilang utang na loob, kundi bilang isang lehitimong posisyon sa Community Relations Department ng isang foundation na konektado sa Cruz Corp. Isang trabahong bagay na bagay sa kanyang busilak na puso. Naluha si Dalisay. Pero, ang kumpanya mo? Hindi na yon ang mahalaga ngayon. Sagot ni Hiraya. Oras na para sa meeting ko. Pumunta si Hiraya sa kanyang home office at binuksan ang laptop. Isa-isang lumitaw sa screen ang mga mukha ng board of directors. Lahat ay seryoso. Ang mukha ni Kaylen ay puno ng pagkasabik. Parang isang buwitreng naghihintay sa huling hininga ng kanyang biktima. Hiraya, you have the floor, sabi ng chairman. Huminga ng malalim si Hiraya. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Wala na ang kirot. Wala na ang takot. Ang naroon ay isang kakaibang kapayapaan. Good morning, members of the board. Panimula niya. Ang boses ay kalmado at matatag. Kaylen, tama ka. Nagulat ang lahat, lalo na si Kaylen. Tama ka, ulit ni Hiraya. The company is suffering because of my personal matters. I admit that. I take full responsibility. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila sa pamamagitan ng kamera. Sa loob ng maraming taon, pagpapatuloy niya. Ang tanging alam kong gawin ay palaguin ang kumpanyang ito. Sinukat ko ang halaga ng buhay ko sa stock prices at profit margins. Ipinagmalaki ko na itinayo ko ang imperyong ito mula sa wala. Huminga siya ng malalim. Ngunit nagkamali ako. Dahil itinayo ko ang imperyong ito sa pundasyon ng pangungulila ng sarili kong ina. Pinalitan ko ng mga gusali ang yakap niya. Pinalitan ko ng mga kontrata ang mga kwentuhan namin. At ang pinakamasaklap sa lahat, ang perang pinaghirapan niya. Ang ginamit kong puhunan para talikuran siya. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa virtual meeting. Sa mga nakaraang araw, natagpuan ko ang aking ina. Ngunit hindi na niya ako naaalala. At sa proseso ng paghahanap sa kanya, natagpuan ko rin ang aking sarili. Nalaman ko kung ano ang tunay na halaga. Ang pinakamahalaga kong asset ay hindi ang Cruz Corp. Ito ay ang bawat sandali na makakasama ko pa ang aking ina. Ang pinakamalaki kong liability ay hindi ang pagbaba ng stocks, kundi ang bawat araw na sinayang ko na malayo sa kanya. Hindi na napigilan ni Kaylen ang pagtawa ng mapakla. So what is this, Hiraya? Isang melodrama? You're trading a billion peso corporation
For sentimental nonsense? Tumingin si Hiraya ng diretso sa camera sa mga mata ni Kaylen. Hindi siya sumagot. Sa halip, kumuha siya ng isang dokumento na nakahanda na sa kanyang tabi. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Isang resignation letter. Hindi ko ito ipinagpapalit, Kaylen. Sabi niya, ang boses ay puno ng dignidad. Pinipili ko lang kung ano ang totoo. Inilapag niya ang sulat sa lamesa. Ito ang desisyon ko. Ang pagpapakita ni Hiraya ng kanyang resignation letter ay nagdulot ng kaguluhan sa video call. Nagunahan sa pagsasalita ang mga miyembro ng board. Si Kaylen ay napanganga, hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Hindi niya inasahan ang isang ganap na pagsuko. Ang inaasahan niya ay isang maruming laban. Ngunit bago pa man may makapag-react ng maayos, isang boses ang umalingaw-ngaw, mas malakas kaysa sa iba. Ito ay si Mr. Konsunji, ang pinakamatandang miyembro ng board, isang taong bihirang magsalita. Tumigil kayong lahat, sabi nito. Ang boses ay may awtoridad. Tumingin siya kay Hiraya sa screen at sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang awa sa mga mata nito. Hira, iha, sabi ni Mr. Konsunji. Kilala ko ang nanay mo. Magkababata kami sa probinsya. Si Gunita ang pinakamabait na taong nakilala ko. Kung ang pag-alis mo sa kumpanya ang paraan para makabawi ka sa kanya, kung gayon, ito ang pinakamagandang business decision na ginawa mo sa buong buhay mo. Tumingin siya ng masama kay Kaylen. At para sa'yo, Hidalgo, tandaan mo, ang isang imperyong itinayo sa pagkakataon at kawalan ng puso ay guguho rin ng ganoon kabilis. Pagkatapos noon, si Mr. Konsunji ang unang nag-log out sa meeting. Pinatay na rin ni Hiraya ang kanyang laptop. Hindi na niya kailangang marinig ang kahihinatnan. Umalis man siya sa kumpanya, umalis siyang may dignidad, umalis siyang buo. Tumayo siya at lumabas ng opisina. Pagbukas niya ng pinto, ang eksenang bumungad sa kanya ay isang larawan ng simpleng kaligayahan. Si Dalisay ay nagbabasa ng libro, si Gunita ay nakangiting nanonood at si Sinag. Si Sinag ay lumapit kay Gunita. May hawak na isang puting bulaklak na pinitas nito mula sa isang paso sa balkonahe. Para po sa inyo, Lola Ganda, sabi ng bata. Iniaabot ang bulaklak. Kinuha ni Gunita ang bulaklak. Inamoy niya ito. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na tila nanggaling sa isang malayong alaala. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay hindi na naliligaw. Ang mga ito ay nakatuon, malinaw, at puno ng isang emosyong matagal nang hinahanap ni Hiraya. Pagkilala, pagmamahal, tumingin si Gunita ng diretso kay Hiraya na nakatayo sa may pintuan. Ang puso'y huminto sa pagtibok. Hira. Isang salita, isang pangalan. Ngunit para kay Hiraya, ito ang pinakamagandang tunog sa buong mundo. Anak ko. Hindi na napigilan ni Hiraya ang sarili. Tumakbo siya palapit at niyakap ng mahigpit ang kanyang ina. Ang yakap na matagal na niyang ipinagkait. Ang yakap na matagal na niyang hinahanap. Naramdaman niyang gumanti ng yakap si Gunita. Mahigpit din. Nandito ka na, bulong ni Gunita. Ang boses ay basag sa emosyon. Akala ko, hindi ka na babalik. Umiyak si Hiraya sa balikat ng kanyang ina. Hindi ito luha ng kalungkutan o pagsisisi, kundi luha ng kagalakan at paglaya. Nandito na po ako, Nay. Umuwi na po ako. Sa sulok, si Dalisay at Sinag ay tahimik na nanonood, nakangiti habang umiiyak. Sila ang mga anghel na naging tulay sa pinakahihintay na pagbabalik. Wala ng Distrito Silangan, wala ng Cruz Corp. Ang tanging naroon sa sandaling iyon ay isang ina at isang anak, muling nagkikita sa wakas, sa isang tahanang binuo hindi ng semento at bakal,
kundi ng pagpapatawad at pag-ibig. Ito ay hindi isang pagtatapos. Ito ay isang tunay na simula. Lumipas ang ilang linggo. Ang penthouse sa ika-50 palapag ng Distrito Silangan ay isa na lamang alaala. Ipinagbili ito ni Hiraya kasama ang lahat ng mamahaling kasangkapan na simbolo ng kanyang dating buhay. Ang bago nilang tahanan ay isang maliit na bungalow sa isang tahimik na subdibisyon sa labas ng syudad. Mayroon itong maliit na hardin sa harapan kung saan si Hiraya, na dati stock market charts lang ang tinitingnan, ay abala ngayon sa pagdidilig ng mga rosas. Ito ang unang pagkakataon sa buhay niya na natutunan niyang magpatubo ng isang bagay maliban sa pera. Isang hapon, habang nagdidilig siya, isang pamilyar na sasakyan ang pumarada. Bumaba si Dalisay galing sa kanyang bagong trabaho. Iba na ang kanyang tindig, may kumpiyansa, may ngiti sa labi. Ang dating babaeng pagod at takot sa airport ay napalitan ng isang babaeng may direksyon at pag-asa. "Ma'am Hira, uwi na po ako." Masayang bati nito. "Hira na lang, Dalisay." Nakangiting sagot ni Hiraya. "Kamusta ang araw mo?" "Ayos na ayos po. Ang saya pala talagang tumulong sa kapwa." Pumasok sila sa loob ng bahay. Ang amoy ay hindi na leather at pabango, kundi bagong saing na kanin at ginigisang bawang. Sa sala, naabutan nila si Gunita, nakaupo sa isang tumba-tumba habang tinuturuan si Sinag ng isang lumang awiting bayan. Leron, Leron Sinta, buko ng papaya. Ang alaala ni Gunita ay parang araw. Minsan, natatakpan ng ulap, ngunit laging naroon. May mga araw na tinatawag pa rin siyang Hija, ngunit mas marami na ang araw na tinatawag siyang anak. Ang mahalaga, ang kapayapaan ay permanente na sa kanyang mga mata. Hindi na siya nawawala. Nang gabing iyon, ang 4 na tao na pinagtagpo ng tadhana ay naupo sa isang maliit at bilog na lamesa para sa hapunan. Ang ulam ay simpleng sinigang na baboy at pritong isda, pagkaing hindi kailanman ihahain sa mga corporate dinner ni Hiraya noon. Ang kwentuhan nila ay tungkol sa mga simpleng bagay. Ang nakakatawang ginawa ng aso ng kapitbahay, ang bagong natutunang salita ni Sinag sa eskwela, ang ganda ng mga bulaklak sa hardin. Walang usapan tungkol sa stocks, walang usapan tungkol sa mga kontrata. Sa gitna ng kanilang tawanan, dahan-dahang iniabot ni Hiraya ang kanyang kamay sa ilalim ng lamesa at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Tumingin si Gunita sa kanya at sa isang kilos na naglalaman ng lahat ng pagpapatawad, pag-unawa at pagmamahal sa mundo, marahan itong pinisil ang kamay ni Hiraya. Napatingin si Hiraya sa labas ng bintana. Sa malayo, tanaw pa rin niya ang kumikinang na mga ilaw ng Distrito Silangan. Ang mga toreng dati kanyang kaharian. Ngunit hindi na siya nakaramdam ng panghihinayang. Muli siyang tumingin sa kanyang pamilya, sa hapagkainan. Si Gunita, si Dalisay, si Sinag, isang pamilyang hindi binuo ng dugo, kundi ng kabutihan at pangalawang pagkakataon. Ngumiti si Hiraya, isang nangiting totoo, payapa at masaya. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang siya ay tunay na nakauwi. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya at ng kanyang ina na si Gunita. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng mga gusaling iyong pag-aari, kundi sa kapayapaang matatagpuan sa pagbabalik sa yakap ng pamilya. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pag-aalay ng inyong oras upang samahan si Hiraya sa kanyang kwento. Naramdaman niyo rin ba ang kanyang pinagdaanan? Ano po ang aral na pinakapumatak sa inyong puso mula sa kwentong ito? Nais po naming marinig ang inyong saloobin. I-comment nyo lang po sa ibaba. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre,
huwag po kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kwentong aantig sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat tahanan ay may pundasyong hindi nakikita. Ito ang pundasyon ng pagmamahal at pagpapatawad. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.